Okay po, ang topic natin ngayon, narinig nyo na ba to? Ano ang stress stomach? Ano ang nervous stomach? Baka hindi nyo pa ito naririnig. Actually, hindi siya talaga official medical term, pero marami ganito ang description. Stress stomach, nervous stomach. Ang pinaka-medical term nito is functional dyspepsia, pero malalim yun eh. Ibig sabihin, makulo lagi yung tiyan, lagi nag-alburuto. Or pwede ring tawaging irritable bowel syndrome. Merong iba, anxiety disorder. Pero para sa akin, mas magandang description yung mga lumang libro. Ang sabi nila, stress stomach. So, I'm sure baka nakakaramdam kayo nito, nakakainis itong sakit na to, laging makulo. Ano yung mga senyales nito? Okay? Laging makulo ang tiyan. Okay? Everyday makulo, maingay. Second, pwede siya humihilab, masakit. Parang may ulcer, may tightness sa sikmura, nag-churning, parang may dinudurog yung tiyan. Pangatlo, pwedeng nervyos, may halong nervyos, may pinapawisan din ng kamay natin dito. Minsan, nanginginig yung muscle natin nanginginig. Ito pa, laging mahangin yung tiyan, parang tambol. Utot ka ng utot, sobra hangin. Minsan nakakahiya na sa tao kasi normally, dapat 16 times lang uutot ang isang tao sa isang araw. Yan ang average, 10 hanggang 16. Pag meron ka nitong stress stomach, siguro baka 30 times, 40 times ka ang paglabas ng hangin. Stomach upset, nausea, parang masusuka. Indigestion, mabilis mabusog. Pwede rin yan. Ito pa, ihi ng ihi o dumi ng dumi. Kasi nga, parang stress nga yung stomach eh. Stress. And lastly, bukod sa stomach symptoms, pwede ring palpitation. Sasabay na yung pag masakit ang tiyan, kakabog na ang dibdib, mahihilo ka rin, hilo, tapos may hingal ka pa konti, at kinakabahan ka. Okay? Meron po kasing connection yung utak natin sa tiyan. Yung brain and stomach, connected siya. May isang nerve na nagko-connect yan, vagus nerve, isa sa pinakamalaking nerve sa katawan. So, pag marami kang iniisip, hindi mo lang alam, biglang kukulo na yung tiyan mo. Tiyan mo, magloloko na rin siya. Connected siya. At pag sumasakit yung tiyan, kinakabahan ka rin. Of course, pwedeng may seryosong sakit. Pwede rin naman may sakit ito, mga ibang inflammatory bowel disease. Ayaw naman natin isipin, may ulcer o ibang mga problema. Pero usually, pag stress stomach, alam nyo na to pang matagalang panahon. Ito isang problema, lalo na pa nagkakaedad kung meron kayo nitong sakit. Mamaya explain ko yung functional dyspepsia, pati irritable bowel. Pag sinabi kasing irritable bowel syndrome, pang matagalan na to. Ibig sabihin, 1 year na, 2 years na, makulo ang tiyan mo. Pag may problema ka sa office, kukulo ang tiyan. Minsan, hindi ka makatulog sa gabi, sa sobrang sakit, lalo na sa gabi. Pag tahimik na, nararamdaman mo, kulo lang siya ng kulo. Hindi mo alam kung dudumi ka o hindi ka dudumi, na nalilito ka. Minsan malambot ang dumi, minsan matigas ang dumi. So, yan ang irritable bowel. Connected siya sa stress, connected din siya sa depression. Yung mga taong may history ng nervyos at depression, madalas may stress stomach din. So, bibigyan ko kayo ng mga home remedies kasi napakahirap nga nitong sakit na to. Ang problema nito, lalo na sa panagkakaedad, ito pag hindi ka kumain, let's say hindi ka kumain, kulo siya ng kulo. Diba? Walang laman natin yan. Sakit siya na sakit. Pag lalagyan mo naman maraming pagkain, tataba ka ng tataba. O pag tumaba ka ng tumaba, sasakitin tuhod mo, magkaka-high blood, di rin maganda. So, gusto mo mag-diet o magtamang timbang lang, pero kulo siya ng kulo. So, napakahirap i-balance itong sakit na to. So, ito magagawa nating home remedy muna. Actually, kahit magpa-check up kayo sa doktor, sa mga wala rin gaano mabibigay na gamot Meron ako nitong stress stomach Oo, wala rin mabibigay na gamot. Merong binigay na gamot sa akin dati for irritable bowel syndrome. Pangit Hindi maganda. Kasi iba to. Hindi to normal na sakit na parang
pulmonya, antibiotic, sore throat. Hindi ito ganun eh. Medyo mental kasi to kaya ang hirap gamutin. Pero mga home remedies natin, number 1, try nyo lang pinakasimple, hot water lang. Laging pinakamainit, basta huwag ka lang mapapaso. Ano yung pinakamainit na kaya mo inumin? I-hot water mo lang, i-hot water para kumalma konti yung tiyan. Okay? Kung may gas-gas man, may ulcer man, at least may tubig na huhugasan. Kung may gastric reflux ka na acid, at least nahugasan. Tubig, hot water, pwede na yan pang mahirap. Kung may konting pera, pwede mo lagyan ng mga herbal tea. Okay? Ako, favorite ko, chamomile tea. Chamomile, kahit anong brand, pwede. Meron din mga peppermint, lavender. Meron mga local eh. Yung mga nilalagay natin, mga local dahon-dahon. Pwede rin. Ginger tea, luya, wag malabnaw lang. Gusto ko malabnaw lang, wag masyadong matapang. Umiwas sa kape. Tsaka yung mga malalamig, kape, soft drinks, lalo lang ma-stimulate. So, mental exercise para mag-relax. Okay? Kasi lalong kumukuluan yan, marami kang iniisip, lalo kang kakabahan. Pwede maglagay ng mga scent, yung mga inaamoy-amoy na yung mga pamahid, may tulong din yon. Or yung iba, inaamoy lang yung prutas, amuyin mo yung apple, amuyin mo yung orange, nare-relax. One way din, ito mga home remedy na to, yung pag sobra kang stress yung tiyan mo, parang hinihiwa, minsan i-distract mo, manood ka ng movie. O maglaro, mga lalaki, maglaro kayo video games. Maglaro kayo video games, ibahin mo lang, para lang malibang yung isip mo, para hindi ka lang masyado kabhan dahil sumasakit ang tiyan. Paano papagandahin yung tiyan? Dapat maraming fiber kinakain. So, fiber is gulay. Yung iba, fiber supplement. Kasi kulo ng kulo yung tiyan mo. Pag walang laman, baka magasgas. Pwede rin itry, ang pinaka-supplement lang na pwede yung probiotic supplement. Pwede yung mga yogurt. Pero wag lang masyadong matamis na yogurt. Meron mga probiotic supplement na nakakatulong naman. Pero minsan lalo ding sumasakit yung tiyan. So, depende sa inyo. Pero medyo may pag-aaral tong probiotic. Tapos, ang kain natin, tayong may stress stomach at nervous stomach, pwede mo tawaging irritable bowel syndrome, kain natin boring, paulit-ulit. Ulit-ulit kanin, ako puro kanin, ampalaya, isang may protina, may karne, yun lang. Laging ampalaya, laging kanin, o kung sumulugaw, paulit-ulit-ulit, para sanay na yung tiyan mo. Tapos, ang kain dapat pa konti-konti lang. Mga umaga, tanghali, gabi, konti lang, 1 cup, less than 1 cup, tapos may merienda pa konti-konti. Kasi merong pagkain talaga na kukulo ang tiyan mo. May pagkain na ayaw niya talaga. Okay, so kanya-kanya na to eh. Yung iba, gatas, hindi pwede. Mga junk food, hindi pwede. Mga chips, hindi pwede. Yung iba, maanghang, hindi pwede. Kanya-kanya eh. So, iba naman kalmado. Usually, kalmado lang to sa mga kanin, hindi matatapang na pagkain, sabaw lang, yung mga simpleng pagkain, gulay lang, dun lang siya kumakalma. Pag restaurant food, kakain sa labas, minsan, kukuluan tiyan ko kasi hindi sanay yung tiyan mo, hindi niya kilala. Kailangan niya yung kilala niya kasi nga stress stomach siya, mabilis siya ma-stress. Green leafy vegetables, maganda lagi yan. Tulad nga nasabi ko, isa sa problema sa irritable bowel syndrome, minsan matigas ang dumi, minsan malambot ang dumi. So, ganito ang secret ko. Sariling style ko lang to. Pag malambot ang dumi mo, parang nagtatai ka, subukan mo maraming saging. Saging ka lang ng saging. 2, 3 saging. Saging, may potassium para yung nawala sa pagtatai mo at medyo tumigas-tigas yung dumi konti. Konting tigas lang yon. So, pag nagtatai yun. Kung sobra naman, kung constipated ka naman, ang tigas naman ng dumi mo. Gagawin mo, pabaliktad naman, hindi na saging. Green leafy vegetables, puro kangkong. Kangkong, pechay, ayan, puro ganon. Green leafy, talbos. Kasi pag maraming fiber, maraming vegetable, mas lalambot naman yung dumi. Okay? Mindful eating, dapat dahan-dahan yung kain. Very slow, inom mo na mainit na tubig.
Hydration, kailangan nyo maraming tubig, 8 glasses to 10 glasses a day, para kung ano man yan, ulcer man o acid dito, mahugasan yung tiyan. Okay? Ayaw mo magasgas. Maghanap ng physical outlet sa stress. Kung nagbabasketball ka ba, nagja-jogging ka, tumingin ka sa labas, dapat meron kang mailabas ng inis mo. Okay? Stay active, physical activity, sapat na tulog. Itong problema, tulog. Mahirap matulog pag may stress stomach. Pwede lagyan mo ng kumot ang tiyan mo para uminit-init siya. Pwede ka magdoble ng baro. Pwede mo ipatong yung unan. Meron isang unan nakapatong sa tiyan. At minsan, naalala ko noon, pag sobrang sakit ang tiyan, minsan dinadapa ako. Yung tiyan, iniipit ko, dinadapa. So, kanya-kanyang style. Kanya-kanyang style. Dapa, o ano man ang gusto nyo. O may unan dito para lang medyo kumalma-kalma yung tiyan natin. Adequate sleep. Tapos, dapat time and space mag-relax. Pwede ko mausap sa asawa, sa pamilya, pwede sa counselor, sa therapist, psychiatrist, mahal na to eh. So, yung kumot. So, yan po. So, pagtasabihin natin anong sakit ito, possible na irritable bowel syndrome. Maraming may irritable bowel syndrome. Pwede nyo i-google yan. Sa Japan, 40% may irritable bowel. Parang stress stomach din yan. Makulo, mahangin. Minsan parang may sipon-sipon pa yung dumi. May sipon-sipon, parang may plema-plema. Kasi nga, nag-iiba eh. Tapos parang gusto mo dumumi, pero laging kulang. Laging parang, nakadumi ka na, parang may lalabas pa rin. Laging ganun. Napakahirap. Okay? Other conditions, gastric reflux, peptic ulcer, yan ang mga ibang possible or anxiety din. So, sana po, bandang huli lang siguro ang last tip ko, huwag ka lang magagalit. Okay? Usually, ang taong may stress stomach, inis sila sa buhay. So, lalo ka may inis, lalo siya kukulo, lalo siya maiinis. So, relax mo lang, tiisin mo lang. May panahon naman na tuloy-tuloy ilang linggo masakit. May panahon naman tahimik siya. So, kung kailang kalmado siya, okay tayo. So, ang good news naman dito, pa-check kayo minsan sa doktor nyo, gastroenterologist. Usually, 99% walang masama na makikita. Usually, hindi to cancer. Usually, walang kaso to. Lalo na kung several years na yung sintomas. Pero kung kayo edad 50 pataas, wala naman masama kung magpapacheck up sa inyong doktor. Sana po nakatulong tong video sa mga kababayan nating may stress stomach tulad ng irritable bowel syndrome or functional dyspepsia. Salamat po.